15 hours yung biniyahe natin mula Maynila. Nag-overnight tayo. Tapos ngayong umaga, titignan natin yung mga hayop dito na sabi for 3 years daw, halos yung Department of Agriculture ang nangangalaga dito at hindi pa masyado nakikita ng mga veterinaryo. So tignan natin kung ano yung pwede nating mga hayop na pwede nating tulungan at bigyan ng veterinary assistance. Tackle box, tsaka yung mga gamot nandito. So puntahan na natin sila. Napansin ko na hindi maganda ang kalagayan ng mga Philippine macaques o unggoy sa sanctuary. Yung belt, it's not good for them. They're not used to it. Hindi yan. Parang ano yan, pali sa tao. Yung movements nila are restrained. Having that, yung belt na yan dun sa kanila, sa katawan nila, hindi sila nakakagalaw ng ayos. There's some movements na pwede rin sila ma-injure. Parang may mapagkatuwaan sila. It reminded me of the horror stories that we featured about monkeys, kung paano sila binabato or kinukutsa ng mga tao or pinagtatawanan. People are making fun of them kasi nagagalit sila. More than 3 years na po sila. Pero saan niyo po siya nakuha? Galing po sa iba't ibang ano na po ito, Dok. Yung mga iba, dinonate din ng mga zoos din. Bayan. Kung makikita nyo, kung mapapansin natin yung mukha niya, yung kanyang brow hairs, at saka yung mustache, yung features ng mukha niya, it resembles the features of an old man or an aging human being. Ang unggoy na si King, nangangati at nakakalbo na ang balahibo. Tsaka ito, tika mo, kawawa naman, hindi siya Ito na yung activity niya. Back and forth, back and forth. Talagang mabuburihan ka nito. Ang payat din, tsaka may alopecia. Kita mo yung ribs niya, labas na. So ito na lang ang hulihin natin. May external parasites. Yung ibang monkeys, nakakita natin, maganda naman yung pangangatawan naman nila. They seem to be healthy. Kailangang ilabas si King para matignan kung bakit ito nangangati. Ayan. Very good. Hawakan mo lang yung kamay na yan dito kapag ganyan. Tapos dinigit mapinda. Okay na. Makakagat. Okay na, hindi. Hindi ako makakaganyan. Kailangang mag-ingat sa matatalas na ngipin ng unggoy. Dito tayo sa may enclosed na yan. Tinakpan ang mata para hindi masyadong ma-stress ang unggoy. Tinreat natin yung problems sa external parasites. Binigyan natin ng immune boosters. Namataba siya ng konti. Wala naman siyang sugat o lesion sa balat except for dun sa napansin natin yung buhok niya hindi makapal dito sa ibang areas, no? Kasi kinakamot niya, ito may react. Pero makikita natin, meron siyang parang nagkakaroon ng flaking sa balat. It could be a reaction doon sa saliva mismo nung fleas o nung lice na lumalapit sa kanya at lumalayo sa kanya kapag nakapag-feed na ito. So kinakamot niya, kaya because of that, hindi siya makakakain masyado. Kumbaga, apektado yung kanyang appetite, yung kanyang pagkain. Kaya kulang din yung nutrition na nakukuha niya.